May komento si Vice President Sara Duterte sa tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Gate rin ng bise, ginaya sa kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte si Senator Bato. Si Jason Rubrico sa report. Niyanig ng sunod-sunod na pangyayari ang Senado, kabilang ang pagbabago sa Senate presidency at ang usapin ng umano'y pagpapatupad ng arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna nito, nagbigay ng pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay sa bagong liderato ng Senado sa ilalim ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Duterte, internal na usapin ng Senado ang pagpili ng kanilang liderato at dapat itong pagdesisyonan ng mga senador mismo. Kung ano yung liderato sa loob ng Senado, desisyon yon ng mga senators, mga membro ng ating Philippine Senate. So kung ano yung kalabasan ng kanilang botohan ay desisyon yon ng karamihan ng kanilang mga membro. Kaugnay naman sa isyu ng planong pag-aresto kay De La Rosa, iginit ni Duterte na mali ang paraan ng pagpapatupad nito. Binigyang diin ng Vice Presidente na ang anumang warrant na nagmumula sa labas ng bansa ay kinakailangang dumaan muna sa proseso ng korte sa Pilipinas bago ito ipatupad. Tulad ng mali yan, tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court. Sa kabila ng mga isyu, nagpaabot din ng pasasalamat si Duterte sa kanyang mga taga-suporta. Patuloy din ang pagpapasalamat ko araw-araw. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan dahil hindi sila tumitigil sa kanilang pagsuporta, hindi sila nawawalan ng pagtitiwala sa akin at nandyan pa din yung lalong-lalo na yung pagmamahal kasi nararamdaman ko na hindi lang siya parang basic support ba yung ginagawa ng mga kababayan natin, kundi yung meron ng pagmamahal dahil meron ng kasamang malasakit yung kanilang pagpapakita ng suporta. At sabi ko nga lagi ay hindi lahat ng mga public officials binibigyan ng ganyan ng mga kababayan natin. Kaya ako lagi akong araw-araw yung pagpapasalamat ko. At araw-araw ako din nagdarasal na maging maayos yung Pilipinas dahil yun yung kapalit sa pagmamahal ng taong bayan. Sa ngayon, patuloy ang pag-init ng mausapin sa Senado habang nananatiling sentro ng diskurso ang legal na proseso, soberanya at ang papel ng mga institusyon sa pagpapatupad ng batas sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Nagdamagan sa labas ng Senate compound ang mga taga-suporta ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasabay nito, nagpaabot ng mensahe ang senador para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang tinutukan ni Jason Rubrico. Nagtipon at nagdamag ang mga taga-suporta ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa labas ng Senado kasunod ng impormasyong mananatili siya sa protective custody ng institusyon. Sa gitna ng kanilang programa kung saan sari-saring panawagan ang kanilang ipinabot, nakipag-video call ang senador at nagpasalamat sa patuloy na suporta. Mahal po kayo lahat. Mahal po kayo lahat. Sana mag-ingat kayo lahat. Ingat rin kayo. Nang tanungin kung hanggang kailan siya mananatili sa loob ng Senado, aminado si De La Rosa na wala pa itong kasiguruhan at nakadepende ito sa magiging desisyon ng Korte Suprema. We can never tell. Hanggat hindi maglabas yung decision ng Supreme Court sa aming mga petisyon, hindi natin alam kung hanggang kailan kami dito. Hintayin natin maglabas yung Supreme Court. Sa gitna ng usapin, may direktang pakiusap ang senador kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ani ay dapat unahin ang kapakanan ng bawat Pilipino. Para kay Bongbong Marcos. Ipatulong natin yan. Malapit na. First and for all, sana isipin niya na siya ay Pilipino
presidente siya ng isang bayan ng Pilipino. Sana alagaan niya lahat ng Pilipino. Tama po. Yun ang magiging po sa kanya. Alagaan niya lahat ng Pilipino dahil siya ang presidente ng isang bayan ng Pilipinas. Dagdag pa ni De La Rosa, mahalagang manaig ang rule of law at sundin ang tamang proseso, lalo na kung may kinalaman sa mga international warrant gaya ng mula sa International Criminal Court. Yung sundin lang yung proseso, yung legal na proseso. Sinasabi na dapat kung maglabas ng warrant ng ICC, ito ay dadaan sa proseso sa ating mga local courts para bigyan ako ng kansa na depensahan ang sarili ko before a Filipino court. Binigyang din ng senador na mahalagang sundin ng mga law enforcement agencies ang magiging pasya ng Korte Suprema upang mapanatili ang kaayusan ng batas sa bansa. Nana-advise ni Pangulong BBM yung kanyang mga law enforcement agencies na sundin naman yung sinabi ng Supreme Court. Kasi kung hindi natin susundin yun, wala na. We are no longer governed by laws. Pag ganun. Samantala, kinwestiyon din ni De La Rosa ang umano'y papel ni Antonio Trillanes IV kaugnay ng isyu ng warrant mula sa ICC. Pati si Trillanes, hindi ko alam kung anong papel niya sa mundo. Bakit siya may dala-dala ng warrant? Hindi naman siya membro ng ICC, hindi naman siya membro ng Interpol, hindi siya membro ng PCTC. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Nakahanda ang Philippine National Police sa pagpapatupad ng contingency measures sakaling maglabas ng kautusan ang korte kaugnay ng napaulat na kumpirmasyon ng warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP Public Information Office, ipatutupad lamang ng pambansang pulisya ang mga kinakailangang hakbang alinsunod sa due process at umiiral na protocol ng batas. Sinabi rin ng PNP na anumang aksyon ay daraan sa koordinasyon ng National Central Bureau o NCB, Philippine Center on Transnational Crime o PCTC, at iba pang kaukulang ahensya. Dagdag pa ng PNP, mananatili silang nakagabay sa umiiral na batas at mga lawful directive kaugnay ng napaulat na ICC warrant confirmation. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na kumpirmasyon ang ICC hinggil sa umano'y warrant laban sa senador.